Mga lalaki na tinawag ko, pumasok na kayo ngayon dito dahil malapit nang matapos ang audition. Ilan pa ba kayo dyan? 1, 2, 3, 4, ayos. 13 na pala kayo dyan. Sige, pasok na. Iha, sino hinihintay mo? Kanina ko pa po hinihintay na tawagin ang pangalan ko. Teka lang, ikaw ba si Sarah? Sarah Jane? Opo, ako po yun. Aba, kanina pa kita tinatawag ah. Hindi ka yata nakikinig kanina? Malapit nang magtanghalian. Malapit na rin kaming matapos sa ibang mga batang mag-audition. Ay, ganun po ba? Sana po pagbigyan niyo po ako. Kasi po kanina pa po ako naghihintay. At hindi nga po ako nag-almusal para lang makasali po dito sa audition nyo. Meron kang potential, Iha. Maganda ka, matangkad, maputi, makinis, at may kurba ang iyong katawan. Kaya lang, mapapagalitan naman ako ni Direk. Kasi sinabihan niya ako na isara ko na ang pinto dahil mag-aalas 12 na. Sige na po, papasukin niyo po ako. Kakantahan ko po kayo at sasayawan. Gagawin ko po ang lahat. Ipapakita ko po sa inyo. Basta po, papasukin niyo lang po ako sana. Sige na po. Ipapakita mo sa akin lahat? Siguradong sigurado ka, Iha? Sa mga sinasabi mo? Opo, totoo po yun. O sige, halika dito. Sumama ka sa akin. Pasok tayong dalawa sa CR. Ay, hindi po ako naiihi ngayon eh. Mamaya na lang po siguro. Teka, Iha, gusto mo bang mag-audition o hindi na? Gustong gusto ko po. Di sige, halika na't pumasok tayo sa CR. Ngayon, bilisan natin baka magbago pang isip ko. Pedro, andyan na. Tinatawag na ako ni Direk. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na isara mo na yung pinto? Teka, sino yan naka-shirt na maganda at matangkad? Nakasama mo, Pedro? Direk, si Sarah po. Mag-audition din daw po siya ngayon sana. Kaya lang, hindi ba't pinasasara nyo na po agad ang pinto, Direk? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Sige, Iha, pumasok ka na at kakausapin ko lang to si Pedro sandali. Sige, mauna ka na, Iha. Salamat po, Direk. Ang bait nyo po. Hindi po kayo magsisisi. Pagbubutihan ko po. Kumain ka na ba, Iha? Hindi pa nga po eh. Sige, pakakainin kita. Ay, wag na po. Nakakahiya naman po sa inyo. Sarah, hindi ka makakaarte ng gusto kung walang laman ng tiyan mo. Gusto mo bang ikaw ang mapili ko o hindi? Gusto ko po na makuha at mapili nyo sana. Pwede po bang tubig na lang po? O sige, maghintay ka lamang dyan, Iha. At akong bahala sa'yo. Pedro? Saan naman kaya napunta tong Pedro na to? Pedro? Yes, Direk. Pedro? Pakikuha mo nga ng mainom si Sarah. Kunin mo yung 13 gatas na pinapasok ko sa'yo kanina. Yung mga bagong gatas ha. Naiintindihan mo ba ang kalugan ng sinasabi ko, Pedro? Yes, Direk. Kuhang-kuha ko, Direk. Sige, Iha. Habang naghihintay tayo kay Pedro, ikaw naman ay tumayo sa harapan ko at ipakilala ng gusto ang iyong sarili sa isang saglit lamang. At nakasali na rin po ako sa ilang mga beauty contest sa aming barangay po. Kaya naman pala, maganda ang katawan mo at boses mo, Iha. Umupo ka naman ngayon, Iha, para makapahinga naman yung mga binti mong mapuputi at makinis. Iha, mag-uumpisa na tayo ngayon ha. Sundin mo lang ang iutos ko sa'yo. Unti-unti mong tanggalin ang iyong panloob na pambaba, Iha. Ho? Seryoso po kayo? Hindi niyo po ako pakakantahin.
Iha, kung ayaw mong gawin ang inuutos ko sa'yo ngayon, pwede ka namang lumabas ng pinto. Wala akong oras sa mga reklamador. Eto na po, tatanggalin ko na po. Ayan, sige. Yan ang gusto ko. Masunurin na bata. Ngayon naman, maupo ka sa sofa, Iha. Ho? Bakit po? Ano pong gagawin nyo? Iha, isang tanong, isang sagot. Gusto mo na bang umuwi ngayon na walang pera sa bulsa mo o gusto mong meron kang maiuwi mamaya? Dahil kung ayaw mong gawin ang mga pinagagawa namin sa'yo at marami ka pang tanong dyan, mas maigi na umuwi ka na lang, Iha. Gagawin ko na po ang pinapagawa niyo sa akin. Uupo na po ako sa sopa. Eto na po. Madali ka naman palang kausap eh. Sige, Iha. Relax ka lang dyan sa sopa at ako'y lalapit sa'yo. Iha, isandal mo nga ang likod mo na para kang nakahiga sa kama. Sa hindi may paliwanag na nararamdaman ni Sarah ng mga oras na yon, para siyang nakuryente nang umpisahang pasayahin siya ng direktor. At ilang sandali lamang ay narating ni Sarah ang rurok ng kasiyahan na sa unang pagkakataon ay nakamtan niya sa murang edad. At hindi rin nagdagal ay inumpisa ng kunin ng direktor ang kainosentihan ni Sarah. Wala namang magawa si Sarah dahil kailangan niya ang trabaho at kailangan niyang may maiuwi siyang pera mamaya para sa kanyang pamilyang nagugutom. Lahat ay gagawin ni Sarah para sa pamilya. Kung kinakailangang ibigay niya ang kanyang kainosentihan sa direktor na to, gagawin niya. Samantala ang direktor, tuwang-tuwa siya dahil siya ang nakauna kay Sarah. Bibihira na kasi ngayon ang makauna sa mga kababaihan. Karamihan sa murang edad ay may mga karanasan na to. Pero iba si Sarah. Siya ang nakakuha ng kainosentihan nito. At dahil na rin sa kanyang impluwensya at pera, nakuha niyang paikutin si Sarah. Hindi niya na ito tuluyang pinag-audition, kundi kanya na itong ibinahay. Sinusuportahan niya na lamang ito kasama ang pamilya. Sulit naman ang lahat ng ibinibigay niya ritong pinansyal dahil sulit naman ang bawat sandali na nasa piling siya ni Sarah. Bata pa si Sarah at mataas ang pangarap. Madami siyang ipinangako dito na hindi naman niya tutuparin dahil gusto niya sa kanya lang si Sarah. Walang ibang makakakita o walang maaaring makaangkin dito kundi siya lamang. Sakim si Direk pagdating sa babae, lalo na kay Sarah. Si Sarah kasi ang pumupuno sa kanyang mga pangangailangan ng kanyang katawang lupa. Kontento na siya sa kanyang buhay. Nakapiling si Sarah kahit siya ay may ibang pamilya. Sikretong sikreto ang lihim na yon na siya ay may binabahay na isang minor de edad.